Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa maayos na kalagayan. Muli, ako si Binuhin Amina Riza Julilula, ang isa sa mga makakasama ninyo sa asignaturang Filipino. Bago tayo magsimula sa araw nito, inaanyayahan ko muna ang lahat na manalangin sa inyong mga sariling tahanan. Muli, magandang umaga mga bata. Handa na ba kayo? Alam kong handa na ang bawat isa sa inyo. Ngunit bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, mayroon akong inihandang isang sayaw para sa inyo. Ito ay pinamagatang, kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha! Para sa pagsisimula ng ating klase, narito ang mga palitan na kailangan natin sundin. Una, makinig ng mabuti sa gulo na nasa video. Pangalawa, magsulat ng mga importante na detalye tungkol sa aralin. Pangatlo, maging disiplinado sa paggamit ng gadget. At pang-apat, sundin lahat ang ipapagawa ng guro. Okay mga bata, dumako naman tayo sa ating pag-anya na ito'y tatawagin natin salitang larawan, hulaan mo. Ano nga yun? Salitang larawan, hulaan mo. Okay, dumako na tayo sa ating unang larawan dahil ako excited at ikaw ay excited at kayo ay excited. Unang litrato. Ito ba ay kumakain? O ito ba ay kumatakbo? O naglalaba? O naghuhugas? Alin sa mga ito ang napapakita sa larawan? Okay, tama. Ang bata ay tumatakbo. Sana all tumatakbo. Okay, pangalawa. Sa nakikita nyo, ito ba ay naglalaba? O ito ba ay kumakain? Ito ba ay naglilinis? O sumasayaw? Ano? Okay, tama. Ang nakikita natin sa larawan ay naglalaba. Sana all naglalaba. Kayo ba ay naglalaba rin? Okay, mabuti kung gano'n. Okay, pangatong larawan naman. Sa nakikita nyo, ito ba ay naglilinis? Ito ba ay kumakain? O naglalaba? O sumasayaw? Sa tingin nyo, ano? Sumasayaw? Sana all magaling sumayaw. Ako, magaling nyo lang sumayaw. Wow! Okay, dumako naman tayo sa ating pang-apat na litrato. Wow! Sa nakikita niyo mga bata, ito ba ay naglalaro? O kumakain? O nagbibisikleta? Or kumakanta? Char! Sana ako kumakanta sa teacher. Ano sagot? Okay, nagbibisikleta ng bata. Sana all nagbibisikleta nun. Sana all mayaman. Sana all may bike. Okay, panghuli na tayo. Okay, panghuli ng litrato. Pasok! Ito ba ay kumakain? Naglalaro? Nagbibisikleta? Or naglalaba? Sa tingin nyo, ano? Okay, tama. Ang bata ay kumakain. Kayo ba ay kumakain din sa tuwing kapag umaga, tanghali at gabi? Okay, kung ganoon ay mabuti. Magaling! Ngayon naman, ay meron ako mga katanungan sa inyo. Okay, ano-ano ang mga salita na inyong napili? Okay, tama. Kumakain, nagbibisikleta, naglalaba, naglalaro, at sumasayaw. Okay, tama. Ano sa tingin nyo ang ating paksa sa araw na ito? Ano? Tama, pandiwa. Okay,
Ito ay ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang nagsasaad ng kilos. Ilan sa mga halimbawa dito ay ang nagdidilig, tinulungan, magsasampay, at maglalaba. Ang kayarihan naman ng pandiwa ay nabubuo sa pamamagitan ng salitang ugat at panlapi. Alam niyo ba ang salitang ugat? Ito ay nagbibigay ng kahulugan sa pandiwa. Ang panlapi ay idudugtong sa salitang ugat upang ipahayag ang aspekto ng pandiwa. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga aspekto ng pandiwa? Ito ay nagbabago sa kapanahunan. May naganap, nagaganap, at magaganap pa lamang. Ang unang aspekto ng pandiwa ay ang aspektong naganap. Ito ay, halimbawa, tinulungan namin si nanay maglaba kahapon. Ipinakikita rito na ang kilos ay naganap na. Ang ikalawang aspekto naman ay ang aspektong nagaganap. Tinutulungan namin si nanay maglaba. Nakikita sa sentence o sa pangungusap na ito na ang kilos ay nagaganap pa lamang. At ang pangatlo ay ang aspektong magaganap. Halimbawa, tutulungan namin si nanay maglaba bukas. Sa pangungusap na ito, makikita natin na ang pandiwa ay magaganap pa lamang ang aspekto ng panahon. Kung talagang naiintindihan ninyo, meron akong itatanong sa inyo. Meron akong halimbawa dito. Nandito ang pangungusap. John, magpalipad tayo ng saranggola bukas. Alin sa pahayag na ito ang pandiwa? Tama! Ito ay ang magpalipad. At ito ay nasa aspektong magaganap pa lamang. Ngayon naman ay ang pangalawang halimbawa. Tinulungan ko ang kapatid ko sa kanyang aralin kahapon. Alin dito ang pandiwa? Tama! Ito ay ang tinulungan. At ito ay nasa aspektong naganap na. Dahil makikita sa pangungusap ang kahapon. Pangatlo, kumakain ako ngayon dahil may lakad pa kami mamaya. Ano ang madiwa na nandito? Tama! Ito ay ang kumakain. At ito ay nasa aspektong nagaganap. Naintindihan niyo ba? Magaling! Ngayon, naintindihan nila ang iba't ibang aspekto ng pandiwa. Dumako naman tayo sa paglalakad na gawaing pagsulat. Na pinamagata, isulat mo ang ginawa, ginagawa at gagawin mo. Narito ang ating punto. Sa iyong kwaderno, sumulat ng 6 na pangusap gamit ang pandiwa. 2 para sa naganap na kilos, 2 para sa kasalukuyan na kilos, at 2 para sa hinaharap na kilos. Ngayon, narito ang ilang halimbawa sa inyong mga gagawin para sa naganap, nagaganap, at sa magaganap. Magaling! Ngayong natapos sila ang inyong aralin, may mga katanungan akong itatanong sa inyo. Para sa unang katanungan, ano-ano ang mga pandiwang na gamit nyo sa paggawa ng mga pangungusap? Tama! Magaling! Para sa pangalawang katanungan, paano nakatulong ang aspekto ng pandiwa sa pagkakaroon ng isang angkop at malinaw na pangungusap? Tama! Para sa pangatlong katanungan, bakit mahalaga matutunan ang tamang paggamit ng aspekto ng pandiwa sa pakikipagkomunikasyon? Tama! Magaling! Pagkatapos sinintindihan at nunawaan kung ano ang pandiwa at kung paano ito gamitin ng wasto sa bawat pangungusap, ngayon idadako naman tayo sa isang pagsusulit. Meron akong hinandang 5 katanungan na kung saan bawat bilang kayo ay aking bibigyan ng 5 segundo bawat tanong. Simulan tayo sa unang tanong. Si Maria ay patlang ng magandang awit ngayon sa hall. Sa tingin niyo, ano ang tamang sagot sa pangungusap na ito? Tama! Ang tamang sagot ay nasa letrang A na kumakanta dahil ito ay nagaganap. Para sa pangalawang bilang, patlang sila ng basketball kanina. Sa tingin niyo, sa anong sagot ito? Tama! Ang sagot ay nasa letrang B dahil ito ay nagaganap. Para sa pangatlong bilang, ang aso ay patlang ng malakas kapag dumadating ang kanyang amo. Tama! Ang tamang sagot ay nasa letrang A dahil ito ay nagaganap. Para sa pangapat na bilang, patlang kami sa parke kahapon.
Sa tingin niyo, ano ba ang sagot sa bilang na ito? Tama. Ang tamang sagot ay letrang B dahil ito ay nagganap. Para sa panghuling bilang, sila ay patlang ng malakas pagkatapos niya mahulog sa upuan. Tama. Ang tamang sagot ay nasa letrang D dahil ito ay naganap. Pagkatapos niyo nasagutan ang limang tanong sa ating pagsusulit, ilan bang mga patlang ang nasagutan niyo ng tama? Magaling! Naway sa tatalakayan natin ngayong araw, marami kayong naintindihan at naunawaan. At para sa ating susunod na video, pag-aaralan niyo ang paksang pantukoy. Basahin at unawain ang mga konsepto tungkol sa pantukoy. Bigyang pansin ang iba't ibang uri ng pantukoy at ang paggamit nito sa mga pangungusap. At yun lang para sa video nito at tayo ay magkikita-kita sa susunod na video. Paalam!